Di ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating. The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator from Marcoleta, the kindly allow vantage the point of the resource reason behind the law, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksahan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking inandang salaysay, Your Honor. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. Chair. go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Ms. Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am is not my questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman quarrel of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not testimony of the interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in the Hearing is suspended. investigating. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed.
Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Sir, I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Perhaps, Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed, proceed. Ano bang gagawin natin dito? Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Subalit nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking inandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nagdi-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng tauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag-NEP po. Tapos po, ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At
meron pa pong mga UA po, program allocations po yata yon na naibabaran po sa akin noong 2024. At hindi naman po lahat yon ay sari-sari pong project po yata yon. 2.85 billion po. Yung pong sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Ang huli po ay itong 2025. Mayroong halagang 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jinggoy Estrada na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, inalan daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po iyon, sa kanya ko rin po binigay, pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakaharap Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kaming dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung pondo, I think, UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%, ako po ang at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 B na request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng numero po, binigay lang po sa akin ni Yusek Bernardo. Hindi ko na po nilagay. Kasi po hindi naman po
kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La, BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng, tanda ko po, nandito po sa record, ay 519 po ang pagkakatanda ko po. After po noon, 2022, so yung 519 po, ang... Excuse me, engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na omit, wala na dadagdag, mag-stick ka doon sa sinasabi mong Yes po. sinumpang salaysay. Ito po. Simula mo na lang doon sa Saldi simula. Oh. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Hindi, simulan mo sa simula mo na yung sa simula nung gist ng iyong salaysay. Yes Huwag po. na yung opening. Una kong nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Nagkasama kami sa Laguna. Na-promote siya ng nag-promote siya hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH si Secretary Mark Villar. Nung panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP, base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala, ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting ito na binibigay kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent, ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa UA 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyektong, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025
ay may kabuang halaga na 2.55 billion ang naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, ikakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo. Sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yon. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, pinasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na nabanggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3 dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Mayroon pong 360 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko yung Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent ng mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Pang-apat, Congressman Elizalde ko. Noong September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na 1 buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito. At ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million, ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Andito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bycam lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa BICAM, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa BICAM 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190, sa 2023, 12 billion, sa 2022, 519. Noong pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod.
Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kaniyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabay ko na rin po ito, na yung larawan po nandun po sa, kasama po ako, na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ito tumaas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 5% ay agarang iniipon ko pat ibinibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ni Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka, stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwanan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin Kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac 1st, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac 2nd, 925. Tapos 2024, 1.25 billion. Pampanga, sa 2023, 1.125 billion. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi. Dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pardstar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Pardstar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Pardstar, ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Pardstar. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Pardstar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalumabas naman po ito sa GAA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Pardstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong iginawan sa Pardstar ay pinunduhan mula sa National Expenditure Program at papondong itilakda ng Bicameral Conference. Ayon po sa record. Ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan.
Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausap lang. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Comilipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Andito po lahat yung detalye. Nabanggit po nung nakaraang hearing, former Congressman Mitch Kaayon, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay Yusek pa po, ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na, opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA, si Yusek Mitch, na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, sabi niya, bahala ka na. Kung sino man ang mananalo at contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay ako'y nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salaysay kung sakaling ito ay mabibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa sinasagawang bisyo sa Senado, sa House of Representatives at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anumalyang proyekto ng DPWH, at upang matuluyang palagutin lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor. Pwede bang pirmahan mo yung sinumpang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng committee ito nang sa gayon, mamaya kung meron silang gustong tanungin, at least pirmado mo yung sinumpang salaysay. Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po. While he is signing, Secretary Remulla, I understand you have a manifestation to make before the committee. Yes, sir. Morning, Mr. Chairman. Morning, members of the committee. Due to the gravity of the allegations in the affidavit and it being a sworn statement, I believe that this will be very helpful to the Department of Justice and the Witness Protection Program in trying to file a case as soon as possible, as this is the demand of the people. This is what the people of the Philippines want. So in that regard, Mr. Chairman, I hope that I will be allowed to bring Mr. Alcantara to the DOJ this morning so that we can evaluate his affidavit in full, given all the annexes, and that we can also ask him to sign certain documents that may be necessary to pursue the malefactors mentioned in his affidavit. That is our request, Mr. Chairman. On condition that you have to bring him back after lunch, so the members of the committee may also propound questions. No? Yes, sir. We will bring him up. We bring him back by 1:30 to 2 o'clock, sir. In the meantime, they can read the affidavit, the signed affidavit, so they can prepare their questions later. Yes, sir. Any objection? Hearing none, so the manifestation or the request of the Secretary of Justice is hereby approved or granted.
For a while, Mr. Secretary, meron lahat ng tatanong yung si Vice Chairman sa inyo. Thank you. Teka, sandali. Anyway, you're the Vice Chairman. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. May question lang po ako kay Secretary Remulla. Mr. Chair, yung pong sinasabi na widespread according to ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, na meron daw po empleyado ng DPWs na pinagsisira po yung mga dokumento. Ito po ay parang itinatago, Mr. Chair. Ang tanong ko po kay Secretary, ito po ba ay makakasuhan na rin ngayon dahil mukhang malinaw pa sa sikat ng araw na may tinatago, removal, concealment at destruction po ng mga documents, Mr. Chair? Yes, sir. We can file the cases immediately. So, marami po yata ang violation nito, Mr. Chair. One last question for the Secretary. Falsification din po ng public officer or employee under Article 171, violation of PD 1829, at saka violation of Republic Act 9470. So, lahat po ito, ikakarga po ito. Pwede po ikarga. Depende po sa facts of the case lang, sa mga allegations natin at sa ating ebidensya. Na-identify nyo na rin, Mr. Chair, nasabi na po ba sa inyo ng ICI kung sino pong tao na ito? Hindi pa ho, ang ICI po kahapon lang kami nagsimula makipag-usap sa kanila. Pero in due time po, tomorrow po ako mag-a-appear sa ICI. Maraming salamat po, Mr. Chair. Interjection, Mr. Chair, with the indulgence of the Yes, Vice please. Chair. Salamat, Mr. Chair. Kay Secretary Remulla, sir, sa pagkakaalam po ng DOJ, meron po bang mataas na tao na nag-utos sa itong report ng widespread destruction ng mga dokumento kaugnay nung iniimbestiga ng Blue Ribbon Committee? Wala pa ho kami nakukuha na pero iniimbestigahan ho ng NBI yan. Salamat, Sec. And may mga crucial documents ba na nawala na sa atin, both sa department at sa Blue Ribbon? Usually ho, redundant naman ang documents eh. Redundant yan. So I think that we can still establish those documents, at least the duplicates of the documents will still appear. Aasahan po natin na may copies pa, may duplicates pa. Yes, sir. Salamat, Secretary. Salamat po, Mr. Chair at Vice. Meron din akong gusto i-clarify kay Secretary Remulla. Hindi po limitado kay Henry Alcantara ang inyong pagkonsidera, at least pag-consider, na may maipasok pa sa program, hindi po ba? Hindi po. It's not limited to him. As the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung sino talaga makakapagturo sa mga salarin, kung ika nga. So pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asamo Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Opo. At sa ngayon po, we can, if they apply, we can consider them protected witnesses already. Pwede na namin bigyan ng security ang mga nag-a-apply. Ang kailangan lang po dito talaga, yung evaluation as state witness. Malaki yung pagkakaiba ng dalawa. Maraming salamat po Mr. sa Chair. inyong pagpapaliwanag. Mr. Chair, may pahabol lang po ako kay Secretary Remulla. Mr. Chair, di po ba ang sinasabi, is it true, pag ikaw po'y naging state witness, absuelto ka na po doon sa kaso wherein kasama ka? I mean, just point of clarification, Mr. Chair. I'm not a lawyer, so pakipaliwanag nga po. As a state witness, hindi ka na po matcha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Kung na-charge na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. At sa aming, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa magiging state witness, ay hindi ho sila magva-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the state witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, Mr. Chair. Yun po yung ideya. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matutunan po ang bansa natin. At hindi na ho talaga tangkapin yung ganito mga gawain ng mga leader natin. Yun po yung ating gusto mangyari. Mr. Chairman, I'm sorry. Yeah, Mr. Chair, one last question for the Secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair?
Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula no simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung mahiya naman kayo speech ay sa SONA po. Lagi pong ganun ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagutin natin lahat. Mr. Wala tayong Chairman, pipiliin. quick question for the Secretary. Since there are other members who want to ask questions, can we go back to the original guidelines laid out by the chair, yung in their order of arrival? So kung may tanong, may tanong si Senator Pangilinan, siya po nauna rito, papayagan po siya magtanong. Kung wala naman, para makapagtrabaho na rin kayo, pag-evaluate ninyo, susunod-sunod rin na lamang. Senator Pangilinan? Yes, no, just a manifestation that pagkatapos pong ibalik dito si Ginoong Alcantara, kasama pa rin ang Secretary of Justice mamayang hapon. Para Pwede ho, darating po ako, sasama po ako. Okay, and maaari na rin ma-update dun sa pag-uusap ninyo, pagbalik po ninyo. Doon na lang po ako magtatanong. May mga bagay po siguro baka executive session natin pag-usapan. Yes. With that, wala na po akong tanong kay Thank you, Secretary. Senator Kiko. Senator Bam? Quick question for the Secretary. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po ay inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isosolid talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Hindi ho, wala ho yun sa patakaran, pero isa test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong mag-state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Opo, salamat po. Mr. Chairman, Chair. just very quickly lang, just to follow up. Okay, Very quick. go ahead. Yes, at doon sa usapin, kasama ba na sa usapin ng good faith, ilalabas niya lahat ng mga accounts niya at ipapaabot sa inyo? Hanggang sa kaya pong makuha sa testigo, yan po yung talaga mga gusto natin mangyari. Accounts Kasi and amounts. opo, kasi may dalawa naman tayong proseso rito. Pwede ho itong hingin sa kanila. Kung di naman nila ibibigay, andyan naman po yung ating Anti-Money Laundering Council na pwede hong mag-freeze ng accounts. At yun lang po, papa-forfeit lang po natin sa Sandigan Bayan pagdating ng panahon. Willing ba si Ginoong Alcantara ngayon na sasabihin niya sa pag-uusap niya? Senator Pangilinan, you're limited to one Yes, question. yes or no lang, Mamaya yes na or lang tanghali. Oh, yes or no lang, Mr. We will ask him. I think that he has signified his willingness to do that already Ayan. in a prior message to one of the contacts in the Senate. Sir. And for the record, Mr. President, si Ginoong Alcantara is nodding his head. Hindi man siya nagsumagot, he is nodding his head. Thank you. Thank you. Senator Risa? Quick two follows up, Sec, dun sa kaninang issue ng reported na destruction at tampering ng mga DPWH documents kaugnay nitong investigasyon. May suspetsya na po ba ang DOJ kung sinong mas matataas na taong maaring nag-utos niyan? Posible pong mas mataas. Yan po yung ating tinitingnan sa loob po ng opisina ng DPWH tsaka lahat po ng pwedeng mabanggit sa mga sinumpang salaysay. Yan, wala hong makakatakas dito pagdating sa suspetsa. Everybody's a suspect pag nandito na po sila. Everyone is a suspect all the way up to the top of food chain, ika nga sa DPWH. Opo. And lastly po, kung mayroong mang kayong ma-establish na importanteng dokumento na natamper na o na-destroy na, paano pong gagawin? Paano po bubuin yung chain of evidence tungkol sa iniimbestiga ng komite? We will have to resort to secondary evidence. Pero yeah, that is an accepted mode under the rules of court and under evidence. At para ma-preserve po yung secondary evidence that still exists probably right now, meron po bang magagawa ang DOJ na pigilin na itong reported na destruction at tampering ng dokumento dun sa kabilang department ng DPWH? Yung nga, pinag-uusapan na ho yan as we speak ngayon. Meron na ho kami mga taong nakikipag-usap sa kanila.
Salamat po, Secretary. Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. JB. Chair. Let's limit our questions kay Secretary Remulla para mamaya sa mga ibang resource persons na lang. Senator JB? Hindi, teka muna. Meron tayong Senator Soto is next. Wala. Senator Marcoleta. Senator Soto. Wala. Senator President. Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung Then, requirements anong ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi ho nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. financial Secretary. status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask. Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para itest. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating. The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the resource reason person. behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po ninyong babaguhin ang batas, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I that said the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion dito. I am Then it's your option, articulating sir. the provision of It law. is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted,
impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya kung meron man, not before. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Thank you. Okay. So next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso. Dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. Undergoing by whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ ongoing. Sir, na. we met with them already, and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad. Opo. Mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, there Yes, is also, Senator I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman, Thank you, Mr. Chair. Second round, Senator Pangilinan. just to lower the decibels and the stress that comes with high emotions. Si Ginoong Secretary Remulla, si Ginoong Hernandez halimbawa, sinurrender na sa ICI, no? Yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act. If Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So therefore, we this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo. Sa karanasan ko kasi, pag inintay po natin yung court judgment na maging final para isurrender po ang lahat, baka wala, puti na mga mata natin, wala pa hong nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of cooperation, which the courts will eventually consider when it sentences or if it provides the exemption and the immunity. Hindi po ba? Opo. So that should guide itong ating mga testigong nais mag-apply sa Witness Protection Program. Kapag kayo ay nagko-cooperate, ito ay magiging senyales sa ating korte na maaring
grant ang exclusion and exemption and immunity. At the same time, kung may sentensya, pati iyon, mapapababa pa among others. For the record, Mr. President. Tama po. Thank you. Yes, Senator JB. Just last point before the Secretary brings Engineer Alcantara. Anyway, nagkatama yung haka-haka natin that Engineer Alcantara might just be the missing link to the higher officials that the people have been longing for. No? Nabanggit niya si Yusek Bernardo, Saldico, and some other legislators. So I'm hoping that, Mr. Chair, that he will be back so that we can pursue further. And ang sabi ko lang kay Secretary Remulla, I hope that you can evaluate further kasi mukhang very vital and very yung kanya pong testimony or yung kanya affidavit is very vital doon sa ating pong pursuit of going after the big fishes finally. So I hope that he can be considered really to become one of our state witness in case. Thank you, Mr. Chair. Tama. Thank you. Kung meron ding gusto magtanong sa representative o representatives ng AMLAC, papayagan po namin kayo magtanong again in the order of arrival kasi may mga gagawin din trabaho sila na kailangan ding umalis sila na maaga. So kung wala naman, papayagan na rin natin silang ma-excuse. Anyway, mag-iiwan naman sila ng representante rito. Anybody from the members of the panel? Sino? Si Alcantara babalik. No, I mean the AMLAC Executive Director, Attorney David. Kung wala po, then you may be excused along with the Secretary of the DOJ. Thank you very much, Secretary Remulla. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. You'll be back at 1 o'clock? 1:30? 1:30 to 2, sir. Thank- Hopefully we can finish up as early as possible. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. 1 minute suspension.